music abi niya tinutuloy mo? Eh, ikaw? Naman, mahal na naman nila. Okay. Ang gusto ko ikwento, ito, Globe Theater, no? Gusto ko ikwento itong tracks na to. Infallibility Part 1. Ang bagal naman bukas. Dapat di mo pinatay, aalis ka na. Gagamitin pa yung mamaya. Okay. Resete media na. Ha? Resete media. By the way, yung 7 to 8 natin, as long as may nag-question answer, wave muna natin. No? Ito sa laban. Wave muna natin. Tuloy lang. Sila pwede magtanong. Kung sila gusto magsagot, pwede rin. Kung sino gusto mag-call, pwede rin. Ngayon, yan muna patay. Yan, alas 7, papatay mo. Dapat gumagamit kayo dyan. Ikukwento ko muna yung history itong tracks na to. Gusto ko rin magkaroon kayo ng kopya kung makita siya nito rin. Inibita ko sila yung pangatlong aral ng end time dito. No? Sila, Pastor Yap, Pastor Bata, Pastor Padillo, lahat sila. Nagturo sila dito. Eh may alam sila, nagaling ako kay Bart Jackson. So, medyo galing na inuusig ako, tinatanong ako, totoo ba, turo mo na hindi lang ng revelation na rin sa propeta? Sabi ko, inikita ko lang kayo dito, bakit ako ini-interrogate nyo? Sige, sasagutin ko kayo, pero tuloy pa rin ang laptop niya kasi inikita ko lang kayo eh. Makikinig lang dapat ako eh. So sinagot ko, oo, naniwala ako. Hindi lahat na kaya nagwala sila. Isa-isang nagsilapit na ng mga bisita. Para malaman niya, parang may tao ko history, no? Nagre-record pa, Berto Doy? Sabi sa akin, wala kang galang sa propeta! Hindi sa akin na dito mismo, ha? Tapos nagalit ako, tahimik! Kung gusto niyo, ilatag ko yung coach. Ay, wala pang coach nun. Kabibigay lang ang e-book. Wala pang computer nun eh. Laptop, e-book lang. Oo, matagal na yun. Balik kayo next week, ako naman maglalatag. Yung sinabi ko, nagniwala ko yun inaarap ni Brother na. Sige, babalik kami. Pero next week, hindi na bumalik. Isang linggo ko pinagpuyatan, hirap ang e-book ha, kopya notebook. Hindi kayo katulad yan, madali na lang. Kopya notebook, isa-isa na. Ito yung ngayon na e-book ko yung validity part. Ngayon, ang nangyari, hindi ko magamit kasi sarado sila sa akin. Nabalitaan ako si Pastor Frank magtuturo sa Globe. Sabi ko, paksa pareho Yung iba parang hindi lahat, minsan nagkakamali yung propeta, yun ang gusto ipakita. So, yung oras ni Franco, mas malaki. Yung sa akin, pinaligid. Tapos nung tumayo na ako, pinaligid pa ng gusto. Sabi ko, meron akong quote. Si Pastor Franco may slides ng quotes. Ako naman, yun, ito na. Nung binigay ko to, may tumayo dyan ng isang payat, nakakalalaki ka. Bakit ka namimigay niya dito? Sabi ko, papapasok yung coach. Nasumit na si Rocky. Tignan, lagay mo na lang sa upuan. Tapos para kunin na lang nila. Hindi ako kinahihiyan kasi coach yun eh. Bakit na hinanap? May paunang kaisipan na sa akin. No? Alam ko naman, kinalak sa end time na may paunang kaisipan sa akin. So, through you, at least may chance ako magbigay ng side ko. Wala akong pagkakataon mabigay side ko eh. Ngayon lang makakabigay ng side ko eh. So, nung sinishare ko to, tumatama na lang si Pastor Ray. Ngayon, dumating si Pastor Rowell, nakita ko, nabasa yung unang statement, nagalit na. Sino nagsulat nito? Paano mo lang galang sa propeta? Hindi lang, isa-isa kaming nang tayo ng sagot. Habang nagsalta siya, makakapaliwanag ako. Napunta na sa tabulation na mismo. Siyempre, yung sagot ko naman, wala naman kakahiya na wala naman masamang sinasabi. Napunta naman, bakit gumawa ka ng tabulation na ganyan-ganyan? Sabi ko, napakumpira ang aral. Tapos may nagsuggest, nakakarami siya, wala na. Tapos after that, nagkamayan kami, hingi tawag yung payat na lalaki. Sabi, sorry sabi ko siya, okay. Tapos, ikaw, pinabibigay mo yung booklet binibigay namin. Pinapabasa report pa nga namin eh. Misunderstanding na rin yan. Gabi-gabi pa, Barpan. So, of course, may na-convert na siguro pinapawala na yung pabasa niya. So, yung first page intro, ito yung nabasa niya. Nabasa niya ang first page, itong first line. Dito siya nagalit, no? Tandaan mo, itong tracks to meant para sa level 3. Hindi na mapupunta sa kanila kasi hindi na bumalik. Kung may ibang nag-imbita, pupunta. Like Carolina. Pero pag sa akin, ayaw na. Ngayon, ito yung nabasa na first line. Did Brother Branham ever preach
that the message he preaches is the end of all messages, the end of all mysteries. That every new revelation until the end will only come from the statements that he made. Yun lang nabasa, nagalit na sa akin. Ako ko, hindi niya alam ako yun. Saka ko sinabi ako yun. Nakita kasi niya, naka-impon. Walang kumukuha eh, natakot na kumuha eh. So, ganito. Yung infallibility, Sister Remy, ay nandito yung sagot, no? Gusto ko sana mag-English. Ilang minuto na yung kinahin ko? Tagalog na lang 5 minutes? Sige, Tagalog na. Sana isagasan niyo mag-English, no? Para sa ibang bansa. Okay. Subtitle na. So, itong... O, subtitle nyo na lang. Wala pa kasi yung nag-voluntaryo. Okay. First paragraph, second paragraph, in absolute, no? Tapos, What he said was the absolute everything. by the way, nung eventually nagka-sharing kami ni Brother Yap sa Payatas, inaamin naman niya, hindi naman nakasulat yun. Sabi ko, kinagiging panunta ng mga yan. Tuloy natin, itong 329 ng labels, nasa part 2 po madidetalye. Sinabi ko lang na merong code dyan na mukhang lahat nalilin sa kanya, pero hindi man ganyan ang paliwanag wording. Talo na sa infallibility. Ito, 3 pulsos. Bilis ng talon mo. Kasunod na lang nun. Isa pa. Akyat pa. Okay, we all know. Dito na siya. Akyat na siya, we all know. Sundan natin ha. We all know there are 3 pools. Sister Remy, ikaw yung nagtanong ng 3 pools, di ba? Of Brother Branham's ministry. The first pool, divine healing. The second pool, discerning sickness, can be accorded as absolutes, not needing any confirmation of the word. Ito, sasabihin ko ng tapatan, payak, ibig sabihin, out of the sincerity of my heart, na unawa at maliwanag sa akin. Yung ginagawa ng mga believer ni Brother Branham sa pool, dapat nasa first 2 pools ang application. Bakit? Basta nabasa lang, absolute na. Wala na yung yan ba isasalungan sa Bible o hindi? Ang gusto ng prophet is, hindi sasalungan sa Bible eh. Amen. Okay? Sinabi niya yan eh. Pero yung iba, nalimutan na yan. At minsan pa, nagkaroon ng filosofiya kung between 7 years and 3.5 years. Ano yung huli niyang sinabi? Ganon. So, hindi, nagiging nagiging human philosophy. Sundan natin ha. Ang first 2 pools, doon mo i-apply yung wala ng check sa Bible. Pwede mo i-absolute yan kahit wala ng check sa Bible. Bakit? Ito. Isa natin ha. Can be accorded unto not giving it over. The greatest mistake a carnal human nature could ever make was to make accord the third pool same as the first 2 pools. Iba ang third pool sa first 2 pools. Yan ang gusto ko ipakita. Kasi halos pinantay na lahat eh. We do not need to check the Bible whether the healing was real. Nakasulat pa sa Bible, gumaling si Sister Matthew. Diba? Hindi na nakasulat yan. Malalaman mo, gumaling o hindi. Whether the healing was real or the discerned secret was real. The person will attest to all. Diyan nakatira ka sa address na to. Oh, ang sakit pang, yung tao may makakapagsabi, totoo yan. Wala nang check Bible yan. Yan yung first 2 pool. We don't need to check the Bible for gift of prophecies, for the particular detailed events. Magkakapagyo bukas. Sa krusada. Huwag tayo tumuloy. Nakasulat ba sa Bible yan? Hindi. Gagaling siya. Ganyan yung Pentecostal, yung gift na, seer, no? Iba yung sa word na gift. The Bible just says, if it comes to pass to know, it speaks from the Lord. These are all supernatural for unbelievers only, who only base their faith to see is to believe. Gusto ko i-quote ang hindi ko na banggit ang pangalan. Sabi ng isang apostoles, saan ka nakakita? 20 containers ng saklay. Kaya lahat, siya na yung ginamit ng Diyos. Bakit mo pa pagdududahan? Huwag kang gagamit ng milagro para sabihin lahat ng sinabi niya. Kung milagro papatayan mo, against din sa message ng prophet niya. Nagkakamali yung apostolis na yan. Kilala mo yung apostolis na yan? Nagkakamali yung apostolis na yan para sabihin dahil sa milagro, wala nang ibang makakapantay sa milagro na yan. Kaya
yung lahat ng sinasabi niya, ano? Tama na. Absolute. Kaya sabi nito, hindi na kailangan i-check, no? Yung mga supernatural pang unbeliever. Ito sabi ko, bakit may milagro ngayon kung hindi yan ang batayan? Para first tupul ngayon, maakit yung unbeliever. Pag naakit ang unbeliever, ang conversion nasa third pool. Ang third pool babalik sa word. Hindi doon sa tao. Ay, ikaw kinalanin ka lang namin, ayos na. Hindi. Doon sa Bible. Alam mo doon sa South Africa, may pumunta doon, may mga idol-idolo. Kinikilala siya. Yes. Kailangan bumalik sa word. Kung siya, hanggang doon sa tao, matrap, pwede matrap gamit ng devil yan. Okay. These to seize to be, they are used today by Pentecostal and charismatic groups as their main message to draw members. Kung paano ginamit ng denomination ng Pentecostal charismatic to draw members, ginamit din ng Diyos sa propeta to draw people. But doesn't mean ang nakuha ko lahat isda. Meron din putete. Ha? May pagong, may dikya. There is no, ito pa, yung supernatural. There is no spiritual salvation to this, but only physical salvation. Gumaling. Masalamat sa Diyos, gumaling. Tapos na ba, yung sa Finland, na nabuhay sa patay, Ay, bata. sabi ni Bar Jackson na balitaan niya, adik na. Iba yung kaligtasan sa katawan, iba yung kaligtasan ng kaluluwa. Iba yung soul healing. At iba yung physical healing. So, sila, tuwang-tuwa na doon. Kaya nga, bantayan natin. Kailangan iklaro natin po. There is no spiritual real spiritual salvation. Pakiakyat. Doesn't take a spectacular exhibition of supernatural prowess. Huwag mo na gagamitin yung ganyan para makuha mo yung word. But the simple faith in being burial to His word. Amen. Ang tunay nga naligtad ng Diyos, hindi yan basta mga hatol, ay pulaan yan. Sasaliksik siya. The third pool, dito na sa third pool. Sister Remy, nagtatescribe ka ba? Take note mo to. Take note mo to, pakipost to. Huwag ka kukopya rito, kahit yung word ko. So the third pool does not teach us to accord the same take for granted attitude. It's also supernaturally spoken from heaven, not necessitating to check the word. Sisingit ako ng hindi nakasulat dito. Alam mo ganyan nangyari sa mga churches. Whether denomination o sa message, quote and quote. Yung mga membro, spoon feeding na lang. Hindi na nagsasaliksik. Wala nang upat. Huwag na kayo makikinig sa iba, manilinis kayo. So lahat lang nasasabihin ng pastor, yun na lang safe sila. Tama ba yun? Ang purpose ng isang manggagawa, ng isang pastor, dahil ka kay Kristo. So dahil ka paano magbuklat, magsaliksik, magsuri. Hindi dalawin ka, lalo ka magiging ignorante. Yes. Maging dependent lang sa samahan o sa tao. Kahit kayo sariling local head pastor ng isang local church, pwede maging idolatry yun. So, siningit ko lang kasi niya lang sulat dito eh. Yung hindi na nagsasaliksik, basta tanggapin mo na lang, sinabi, tapos na. Ganyan yung ginagawa sa prophet, ganyan yung ginagawa sa pastors. Pero hindi ganyan ang purpose ng Diyos. Ang role ng pastor, dalhin ka na kaya niyo magbuklat sa word, magsaliksik. Ganyan din yung prophet, ganyan din yung tunay na message ng prophet. Yan yung turn the hearts of the children back to the Father. Hindi yung kung ano sinabi ng Star Messenger, kundi kay Kristo sa word. Paano sila maging berian? Okay, tuloy ko Thus said the Lord, for the third pool is when you have checked the word. Pag binuglan, kung may kopya kayo nito, may sinabi na naman prophet. In thus said the Lord, yun, paliwanag sa Bible. Yes. Ibig sabihin, we're talking of yung salvation ng kaluluwa, we're not talking yung feeling, Kailangan mag-game berian na sa word, hindi dahil spoon-fed. Ang spoon-fed, wala pa rin kahit tamang na-memorize mo. Memoryado mo lang. The third pool is when you check the word and gives you a revelation. When it's revelation, it's not just from person. It is from God Christ Himself. Become one with your hearts. Without checking the word, ayaw mag-check Basta oo na lang ng oo. For vindication for that subject, it becomes spoon-feeding and the final authority becomes the statements of the prophet. At dagdag ko kahit statement of the pastor. When people say you cannot receive revelation from God that is deeper, more corrected to the prophet, except you're exalting yourself. May nagsabi sa akin meron ka bang unawa na wala sa propeta? Sa'yo na lang yun.
Ano ibig sabihin? Natataas ang tao eh. Ibig sabihin, bawal ka pala makaunawa na hindi nagaling dun sa kay Brother Ram. Yan yung nai-impress. Sana mabuksan tayo, no? Ganyan ang nangyari sa message movement. Di ba two extremes? Yung isa, reject. Yung isa naman, sobrang tanggap, wala na sa lugar. Yung tanggap, nagiging parang yung denomination na natanggap. Okay. Asa na ako? Paki-highlight niya, board niya. Without checking the word for vindication, it becomes spoon-feeding, no? When people say you cannot receive deeper, more corrective, except you exalt yourself higher than these gods from it, they're using philosophy that is of men. For the prophet, even the Bible forbids us to make a final standard outside His word. Unconsciously, they are exalting the prophet's ministry out of its place as though it was Jesus Christ who was giving us the doctrinal explanations directly. Gusto ko pala isingin, hindi nakasulat dito. Alam niyo ba yung papal infallibility? Yung apostolic succession? Hindi yan yung dahil kung check sa word. Ang nangyari, kung sino yung ginagamit, lahat na sa kanya na. Kung ang prophet ginamit ng Diyos, ituturo tayo babalik sa word. Ang ginawa ng mga tao, kahit ginawa niya sa mga Star Messengers Reformers, kung ano sinabi niya, yun na, kasi siyang representatives on earth. Bigyan ng ibawa. Sa isang church age, ang Star Messenger may ibabalik na truth, may bubuksang truth. Yung mga gumawa ng Lutheran Church, hanggang kay Luther lang. Pero si Zwingli ginamit doon, pero hindi siya sikat. Hanggang ano lang siya, Geneva, Switzerland. Kasi ang message na dumating sa message nila na mula sa Church Ages, make me sure. Tama. So, natin kagapin na ang message na dala ng mga lumipas na mga messenger ay may sumat lang. Tama. Compare sa message na dinatan natin. Okay, you're talking of one church age to another church age. I'm talking of within a church age. Within a church age, hindi lahat kung kaya i-detalye ng Star Messenger. Ang detalye, mapupunta sa fivefold na hindi sikat. Ang star, sikat yun, yun siya yung nakikita eh. Nakita yung drawing? Yung Bethlehem star na nasa itaas, sikat yan. Kita sa lahat yan. Yan yung Star Messenger. Yung star na nasa ibaba, hindi sikat yan. Hindi lahat nakakakita dyan. Ang makakita lang dyan, yung sumunod dun sa unang star para makapunta sa Jerusalem. Pag nakapunta ka na sa Jerusalem, kailangan mo ng maliit na star para matumbok mo si Kristo. Amen. Nakuha niya? Amen. Ibig sabihin, yung nakatingin lang doon sa Star Messenger, pwede mag-denomination. Yes. At yan ang nangyari ngayon. Ay, wala nang iba. Ibig sabihin, hindi ka na pwede makakuha ng iba pang detalye yung paliwan. Basta pag hindi ka piniwanan, bawal. Ang pinakamaganda dito. Yung mga late star at saka yung late star, dapat mawala ng kontrahan. Walang kontra. Wala na talagang kontra eh. Oo. Ito nga eh. Accusation na lang, may kontra, dahil piling kanya-kanya ng coach. Hindi Bible ang batay, baka yan coach eh. Hindi ka mauusan ng kontra. Kaya magyayari, Tama. So, kailangan, okay, kahit na merong different codes, ang pagkasunduan Bible. Ano man, yung pagkabereyan. Okay, sabi ng propeta yan. Pwede pag ibang tao, pwede magkontra, pero pag dito, pwede magkasundo yan. Basta tama ang puso. Ang denomination, hindi totoong bereyan sa Bible, kaya sila iba-iba. May hindi ko tawin kasi sa kanila, parang ganun din yung ginagawa sa prophet. That is idolatry at best. What Brother Branham commentably also from image like Bible Press. Meron pa akong sinabi, gusto ko ipakita. Yung infallibility, ito. Brother Branham explained the third pull, there said the Lord, or infallibility, is the simplicity of going back to the Word, checking with the Word whether He said or others said are true. That is God revealing Himself in simplicity, because of the Word, not because of the supernatural miracles. They quote, I deny upon the infallible evidence of the Word. Yan yung nasa page 329 ng Church Age booklet. He was infallible, so sa term natin, infallible si Branham when he was to be checked with the Word. Amen. He was not infallible when it was not backed up by the Word. Amen. So, sinasabi nila, inaamin namin nagkakamali ang propeta.
Pero pag siya nagtuturo, infallible na yan. Kulang sa detalye. Ito yung detalye. Kailangan Check sa word. susok sa word. Yan ang kulang sa detalye. So, totoo naman yung sinabi nila eh. Pero parang namin na-umit. Ang na-umit, ito. Ang infallibility na turo ng Bible, at turo ng propeta, yung sususugan ng Bible. Pag susuk na ito, sarili nakasulat, basta hindi siya kukontra. Okay? It's that makes him a true prophet who turned our back to the heart of fathers, who were buried, who proved the word everything that was said. Gusto ko samantalin itong pagkakataon sa 70 weeks. Ngayon ang gustong i-share. Kasi minsan lang ako magkaroon ng pagkakataon dito eh. Yes. Alam mo, maigli ang oras ko sa ibang meeting. Tubusin mo na, bro. Kaya dito ko lang pwede i-share ko. Doon kasi, kahit i-share ko, nagmamadali ako tapos hindi pa natatandaan. Di ba may turang prophet na 7 years saka 3.5 years? Okay? Ngayon, ano yung ginawa nila? Kaya niya, Train na dahil na-consume na Ako ni siya Cristo. ni Cristo. hindi, no. Hindi yun. Huling sinabi. Huling sinabi. 1963. Oo nga, mga kabuksan ng Last seryo. Huling sinabi. Last statement. Tapos, tinanong nga siya eh. Di ba sabi mo 7 years? No. Na. You misunderstood me, brother. Ang ibig ko sabihin, 16 and a half feet lang na ano. Yan ang ibig. Ngayon, ito ba ay gusto ng prophet o philosophy ng tao? Hindi sinabi ng prophet, yung huli ko sinabi ang sabi ng prophet, basta maliwanag sa Bible. Pagsubok ito sa atin, kasi meron sa Kings na yung old prophet, sinubukan yung young prophet kung babago. Nung nagbago, napatay ng leon. Sinubukan eh. Ito pagsubok ko kasi sinabi ng prophet, di ba? Kung ano yung biblical. Ito, magbibigay ako ng ebidensya. Kasi kaya ko gusto sabihin dito, hindi ko masabi ito sa iba. Hindi pinapansin na matanda. Alam mo ba, kahit wala pang Bible, pwede niyo makita na supernatural intervention yung 7 years. Yes. Parang sa seals. Yung, di ba sabi sa seals, nagkamali ako, sabi ng anghel, mali ang paliwanag ko. Sa first. Dapat pala, anti-Kristo, hindi Kristo yung sumasakay sa puting kabayo. Si Barbanam, noon pa yan nagtuturo ng 3.5 years. Matagal na, 1950s pa. Ito yung tanong, saan niya nakuha yan? Sa Sabatista. Turo ng Sabatista at saksi ni Jehovah na yung ministry ni Christ ang kumain sa kalahati ng Sanglinggo. So, inaamin naman niya, kumukuha siya ron. Ngayon, tuloy-tuloy yan hanggang, anong year yung cemetery ni Barbanam? 60. 61 o 60. 61 o 60? Daniel's Revelation. Kaya nga, pakisabi, gusto ko lang maging accurate. Parlito, 60. 60, sure ka? Ako nagkakamali, sinabi 60. Parang hindi 60 eh. Pakicheck nga, Barbanam. Daniel's Revelation. That's Revelation na. 61. 61. Oh, yan ang panahon. Ito, 1961, ha? Ngayon, after 61, 63. nag-praise ulit siya. 63, 64, 65, matapos. Kaya na, tingnan niyo to. Dito lang siya ng 7 years. Ngayon, paano mo nalaman niya na supernatural? Sinabi niya. Ito po kwento ko yung sinabi niya. Natatakot ako, Lord, magkamali. Tulungan mo ako. Bigyan mo ako anointing para hindi ako magkamali. Pinaparaphrase ko, siyempre, hindi yung exact word. Sabi kumilos yung Diyos, yung Holy Ghost, pumunta sa kamay ko at gumawa siya ng chart. Yan yung kinakalat ni Barbara Frank na chart. Yung chart na yan, hindi na yung chart na nakikita nyo ngayon, nagawa nila Baroni, ganyan. Ang chart na ginawa niya, yung 7-year buo. 1 week left. Tapos, 1 week left. 69, tumigil sa kamatayan. Hindi 69 nila, tulad sabi niya sa CS book. Okay? Ngayon, naitulungan niya 7 years.
Pagkatapos ng sermon na yan, alam mo, akala ko noon, bago ko nalaman ko, sa tulong ni Marvin lang yun na nalaman ko tayo. Dahil namumupay ng quotes. Pero yung paliwanag niya, hindi niya paliwanag na papaliwanag ko ha. Akala ko, halo-halo yung 7 at 3 and a half niya. Oh, ito pa yung akala galing sa level 3. Akala ko, puro 7 years siya, tapos dito lang pinago. Yan yan, di ba? Sabi, after 1963, tinama na lahat. Narinig mo yung paliwanag niya? Third corner. After 1963, tinama na lahat. So before 63, galing pa sa denomination yung aral. Narinig mo na yan? Oh. Hindi, akala ko puro 7 years yun. Tapos, binigay sa akin yung quote na, ito lang, dito lang siya ng 7 years. Tapos kung nung nag-isip, tapos kumasi statement niya na nag-move yung Holy Ghost sa kanya para magsulat niya, yung chart na yan. Eh yung mga sermon na yun, yung ibang sermon na yun, hindi naman yan ang topic niya eh, di ba? Dito lang siya ng topic ng 70 weeks. Yung mga topic dati, sagi-sagi lang yun. Yung ba, kunwari, may ibang topic siya, tapos pinood lang niya, Kaya nga may ganyan doon, kaya may ganyan doon. Ganun din dito. Itong seals book, ano yung topic niya? 7 seals. Hindi niya topic 70 weeks. Sagi din ulit yun. So dito lang siya talaga ng sermon nun. At may special prayer siya doon. Lumuhod siya sa prayer, humingi talaga siya sa Diyos nun. Ngayon, gumawa siya ng chart, sabi niya, Holy Ghost ang nagpasulat sa kanya. Okay? Ito kaya ng question. Alin dyan ang supernatural? Halata itong supernatural. Alam mo bakit? Manipis lang talaga. Nung natapos na yung sermon na yan, bumalik na siya sa dati, at nag-preach na siya ng 7 seals, nag-preach niya ulit 3 and a half. Ano ang nangyari? Parang nalimutan niya, nag-preach niya. Paano natin malaman na limutan niya? Di ba tinanong siya sa question and answer? Brother Branham, di ba ang turo mo 7 years? Hindi niya sinabi, oo nga, nakaturo ako ng 7 years, nagkamali ako. Wala siyang sinabi nga doon. Ang sinabi, no, you misunderstood me. 3 and a half talaga, ang unawa ko. Ngayon, susunod ba tayo sa abot ng tao? Kitang-kita may laman ng tao at ano yung pahayag ng Diyos? Yung intervention ng Diyos. No, you misunderstood me, brother. Ang ibig ko sa talaga sabihin, 3 and a half years. So, yung iba pinipilit i-reconcile tong dalawa eh. Talagang 3 and a half years niya sabihin, pero hindi rin sa lungat yan, pero siya kayo nagsabi. Hindi rin sa lungat yan, hindi lang niya, basta meron lang, kahati-hati nila, pero ito talaga nangyari, ito sabi ko kasi sinasabi ni Branham, kung ako nagkakamali, hindi ko lang alam yun. Alam mo sila sa dyan, if I make a mistake, I know no different. Ganito, gusto ni Branham back to the word tayo kasi, kaya ng Bible, i-compare between 3 and a half at 7 years, ano ang mas maliwanag? Ibig sabihin, ang battleground Bible, hindi statement, quote. Kaya ba patunayan ng Bible kung 7 siya o 3 and a half? Left? Kaya. So dapat Bible ang battleground eh, hindi yung quote eh. Nung nasa Gallego pa yun, wala pang Music Avenue. Gusto ko sana mag-ganon, ayaw. Yung katunggali ko nung si Pastor Danny. Sabi niya, basta yan ang nakasulat eh. Wala yan, bayaman eh. Ayaw na pag-usapan. So ibig sabihin, kung tayo bukas, tayo ay back to the Bible. Sabi ng prophet, Bible ang magiging ano dyan. The Bible kailangan na doon. Balik ka sa supernatural. Dito, nung sinagot niya na misunderstood mo ako, hindi niya maalala tinuro niya yung 7 years. Ako niya? Hindi niya sinabi, nagkamali ako. Nagkamali. Yung Holy Ghost. Wala siyang maalala doon. Kitang-kita mo yung laman niya. Dito. Bilang tao. At kitang-kita mo yung moving ng Diyos sa Kanya. Dito pa lang sa quotes ha, eh how much more sa Bible? Kunwari, sa Bible, nagsimula ang 70 weeks sa Nisan. Ngayon, wala Nisan natin. At napatay si Kristo sa Nisan. Walang hati sa gitna. 69. Si Titus is pagkamatay ni Messiah, saka dumating si Titus. So, hindi 69 and a half. Kasi in a half, turo din ni Branham sa seals book,
yung Papa sa Roma ang magsisira ng covenant. Ang nagawa tuloy nila, 3 and a half, may gitna pa sa ano. Tapos sa sobrang idolatry sa statement, yung 3 and a half, natin tayo na may doon sa gitna, may gagawa ng ano. Dami nila 3.5. Pero in reality, yung lumalabas sa bibig ni Reverend Ham, dati na siya may naituro na in the midst of the week, may ganyan eh. May sisira ng tipan. At yung gagawa ng tipan sa Antikristo, at gumawa ng tipan sa Israel ay Antikristo. Eh, mayroong turo sa Sabatista ang gumawa ng tipan si Kristo at sinira sa gitna. Naghahalo ngayon paliwanag na Sabatista at yung paliwanag na yung Antikristo pa lang gumawa ng tipan. Eh, paano lusutin na lang level 3? Si Judas yun. Ganito, kailangan aminin natin yung fallibility niya para makita natin paano mag-work back to the Bible. At ito ay pagsubok. Alam mo bakit kung walang pagsubok? Then, tulad na sabi ng tao, gagawin ng Bible yung salita niya. Binigyan ng Diyos ng pagsubok. Kung susunod ba tayo sa instruction ng prophet na Back to the word. back to the word. Bible dapat ang battleground at hindi itong statement. At itong statement, pinipakita ko sa inyo, saan dito sa statement ang ebidensya, ito yung human nature niya, out of his memory. Sa abot niya, sabi niya doon, as far as I know the truth. Pero dito, hindi ko pinagdududahan na sabi niya, Holy Ghost ang gumalaw sa kanya. Okay? So, ito kaya ako ito present, Brother Nestor. Wala akong pagkakataon may present din doon. At kung na-present ko pa niya, nagpapadali, walang nag-aalala. Nag-take notes. Sige, question. Kung ano may consta yan, no? Sabi mo yung 1961, yung sa 70 week ng teaching ng prophet, talaga nagkaroon doon ng supernatural intervention. Okay. Ngayon yung 63, yung mga angels na nanaaw na pumunta sa kanyang room para mag-irin niya yung tungkol sa sin. Tama. So, paano mo kinukonsider yung pangyayari nila? Ito ba isang supernatural intervention? Yung 63 seals, may supernatural intervention para i-correct yung white horse rider. Yung white horse rider, siyang nagsabi na nagkamali siya. Horrible mistake. At ang pinag-usapan ng minibig sa kanya ng mga nanao, ng mga angels, ng mga messenger, ay tungkol sa iwagan ng seals. Tama. At yung sinasabi mo, 3 years ay galing sa paliwanag niya sa seals. No, itong 3 years, dati na niyang paniwala yan. Noon, ito nga eh, marami nga tayong quotes mahuhukay na dati na niyang paliwanag yan. Paulit-ulit. Kaya nga, gulat na gulat ako. Akala ko, pantay lang yan eh. Hindi. Ito parang singit lang sa panahon. All the time, yan ang abot niya. Kasi nakikita ko dyan, brother, no? Kung binigyan ng pagkabulag ng Diyos ang mga Hudyo, in order na ang gospel ay makapasok sa atin, mga Hintil, dapat ang mabalikan nila itong prophet sa Revelation 11, 7 years. Tama. 3.5 years mabalikan nila eh. Ganito yun. Yung 2 prophet, 3.5 years, pagkatapos ng 2 prophet, meron pang magaganap. Okay? Meron pang magaganap. Yan yung nakasulat sa Bible. Halimbawa, yung 2 prophet, 3.5 years ang ministry. Pagkatapos ng 2 prophet, 3.5 years ministry, tatakas pa yung babae sa ilang. Tapos uupo pa yung Antichrist for 3.5 years. Biblical. Sabi rin sa Revelation 11. Pagkatapos na patayin ng hayop tumawa sa kadaliman, ang 2 propeta ng Panginoon, si Moses at si Elijah. Tatlong araw ito, tatlong gabi na nakatusay sila. Pagkatapos nun, may dinig na nagaling sa langit na pinaakit sila. Tama? Okay. At pagkakat nila, ang sumunod na nagkaroon ng isang I-flash mo rito yung video. I-zoom mo dito. nagkaroon sila isang lindol na Good. hindi maiyahamping sa mga lindol na nagkaroon sa ibabaw ng lupa. So, anong mga events na ang sumunod doon? So, just to answer, ikukwento ko na mabilis, yung meron pang other trumpets that are yet to sound. Okay? Tapos binanggit yung wow, wow, wow. Revelation 8:13. Yung wow, wow, wow na binanggit, killing of the 2 prophets. Ay, taka, nalimutan ko. Blood bath? Mamaya pa yung vials. Mamaya pa. May wow, may trumpets, may vials. Kaya nga sabi ko, meron pa another 3 natin.
May wo na, ano yung first woe? Yung lahat ng demonyo lalabas. Oh, yan, lahat ng demonyo lalabas. The second woe is killing of the two prophets. The third woe is the... Tama, Revelation 12:1. So, itong 3 woes na to, events pa to, the next 3.5 years. May mababasa tayo sa Daniel 12. Pag nalagay na yung abomination yung papa sa templo. May bibilang ka pa na ano eh, 1 to 19, may pang 1335. Di ba 1 to 60 ang 3.5 years? May bilang ito na times half a time. Ito, halatang 3.5 years, no? So, itong 3.5 years na to, mula nang malagay ang abomination, sabi doon, he will accomplish to scatter the holy people. Pag na-scatter, blessed is he that cometh unto 1 to 90. Hindi pala blessed. Yung abomination hindi matatanggal until 1 to 90. Pero blessed yung nakarating sa 1335. Yung 75 days extra, asan balik mo sa kanila. Yung day sacrifice taken away. Nakita nyo, meron pang Armageddon. Sagot sa Bible, after the tribulation of those days, the sun will come down. So, itong 30 days na sobra, 1 to 90, yan yung lalagpas doon sa 3.5 years, na 1 to 60. Yung 1335 naman, tignan niya na sa dulo, yung separation of the sheep and goats. So, summarize lang to, no? Ito yung sequence of events. Yung first 4 trumpets ang nasa first half. It doesn't mean tapos na yan. Tuloy-tuloy, madagdag na rin ng 5th trumpet, 6th trumpet, 7th trumpet. Yung 5th trumpet, yung tormention. Yung 6th trumpet, hahanda ng gera, World War III. Yung 7th trumpet, yung gobyerno magbabago. At yung vials na binabanggit ni Pastor Nestor, karugtong pa ng trumpet. Alam niyo ba yung vials parang karugtong pa ng trumpet? Yung vials, sabi, lahat magdudugo, magiging dugo, no? Lahat magdidilim. Doon sa trumpet, 1/3 pa lang. 1/3 magiging dugo ang dagat, mamamatay ang puno, mga ships, puro 1/3. 1/3 ng araw, hindi liliwanag. Pero pagdating ng vials, lahat na, nagdilim. Lahat na ganyan. So makikita mo may continuation yung dating trumpet. So meron pa siyang another 3.5. Ngayon, ilagay ko yung unawa ng karamihan na pumupya lang sa na pareho sa Batistang paliwanag. Ang lalabas, habang nag-preach yung prophet, yung Antikristo, nakaupo na. Magiging pang partner yung Antikristo sa kanyang prophet. Hindi. Uupo lang yung Antikristo pag napatay na yung prophet. So, itong preaching ni Barbanam sa 70 weeks, hindi na pinapansin dahil hindi umakmak dun sa filosofiya nila na kailangan after 93 perfect lahat. Ang instruction ng prophet, ano maliwanag sa Bible? Balikan natin yung sermon ni Barbanam dyan. I-compare natin sa paliwanag ng iba ngayon. Alin ang mas maliwanag sa Bible? Yung sinasabi ko, mas maliwanag na hindi magkasabay ang Antikristo at yung prophet. Pagkatapos mapatay yung prophet, saka uupo yung Antikristo. So, ang ibig mong sabihin, buhay. Ang two prophet. Ang two prophets, totally secret yung mga right. Hindi ang for yung templo. Kasi aagawin yung templo eh. Yung templo, hawak ng mga Hudyo. Yung 144,000 na palibot lang doon. Pag napatay yung two prophet, yung 144,000, kakalat. By the way, yung secure na sabi mo seal. Na-seal sila during that period of time na hindi pa napapatay yung two prophet. Ano sabi na? 8 na ba? Wait na ba pala? Ito, Brother Minat, paki-plus lang ng